sakay na sa barko. Magaling kang mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Zoning 16 at Isabuhay 2023. Event na nangyari noong July 22, 2023. Dito nga naganap ang second round ng Isabuhay na kinakabilangan ni Zaito, JD, Sak Maestro, Husky, Poison 13, Laridel, Bectos at Ultimate. Tingin pa lang natin sa lineup ay talagang balanse at dahil magkahalong estilo sa battle ang nagkaharap-harap. Paano ko nasabi? Sino ba naman ang mag-aakala na ang Sak Maestro ay makakaharap ang isang komedyanteng si Husky? At speaking of komedyante, dito na papasok ang ating main content sa araw na ito. Maliban nga kila Zaito at Husky, ay maraming pang komedyante ang naka-line up sa event na ito. Kaya naman sa video na ito ay sabay-sabay nating panoorin ang Zoning 16 Beast Funny Lines. At syempre bago tayo magsimula ay kung bago ka lang napadpad dito sa channel ko ay inaanyayahan muna kita na mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated kung may bago akong ilalabas ng mga upload na video tulad nito. So simulan na natin to, let's go! Ganyan yung itsura na pag yung buhay, mahirap talagang tour life. Alam na alam yung mga anyon tubig, Puerto Princesa, talon, tangina, pwede kang tour guide. Kanila yung mga bars, walang tila. Kasi itong kalaban ko, ang tunay na pangalan, James Kevin Assis. Utang ina, James na, Kevin pa, meron pang Assis. Bago tumawala sa flip-top, tinalo siya ng rookie na mot. Tapos nagbalik yung tinapat, rookie na Lil Wayne. Tapos nawala ulit yung tinapat, rookie na Charisma. Binabastos ka ni Master. Isipin mo yung brother. Hindi ka narespeto, Tiger! Putang ina mo, ganyan mag-market ng paninda! Lahat busog! MC, OJS, pati si Enigma na paayos! Tapos after niya banggitin kung sinong panalo sa atin, ipopromote niya pa yan pagkatapos. 5-0, para kay Charisma. Sarap ng suman eh. Pagi ngayon. Siya si Saki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel! What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka. Di mo man lang ba naisip, Saki, kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tas gumaganon-ganon. Yo, unang clip nga ng laban ay makikita natin ang laban dito ni Charisma at ni Unax. Si Charisma nga ay nanggaling pang motos at isang rookie ng flip-top. Si Unax naman ay pagkakaalam ko ay huling laban niya noong pandemic pa, laban kay Lil Wayne. Well, si Charisma ay kayang mag-balance ng ihain niyang putahe para sa crown dahil kaya niyang magpatawa at kaya din niyang seryosohin ang kanyang kalaban. Kumbaga, meron din siyang kakulitan sa battle. Ito yung halimbawa na MC na kahit kanino ay pwede mo siyang itapak. Siya si Kairam Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro game sa tilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas biglaang matutulog. Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may dalawa na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may dalawa na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan, putya, dalawa lang yung patak. Inabaro ka, men. Porke wala pang anak, baog na. So ibig sabihin, baog ka rin.
Dito naman tayo sa tapatang Zaki at Kayram. Silang dalawa talaga ang naka-highlights dito dahil sa lakas ng laban nila. Kumbaga, yung kanilang laban ang nagbuhat sa event na ito. Well, di ko naman sinasabing mahihina ang mga naka-line up sa event na ito. Lahat ng matchup ay malalakas naman. Pero ang mas nangibabaw talagang laban ay itong kay Zaki at Kayram. Yung sa kanila talaga na aliw ang mga manonood, lalo pa nang gayahin ni Kayram ang style ni Zaki. Although sumasabay din naman si Zaki sa pagpapatawa ni Kayram, pero talagang nilamon siya nito sa mga kalokohan. Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Hindi kita gusto kalaban. Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma! Naging matagumpay nga ang pagparody ni Kayram sa mga linya ni Zinyo sa nakaraan nitong battle sa Ahon 13. At dahil sa sariwa pa ito sa mga tao at minsan na rin naging trending ang linyang ito, ay hindi na nahirapan ang mga tao para magets ito. Although maraming nagsasabi na ang pagpaparody ay isang lazy writing, hindi naman siguro masama lalo pat kung para lang naman ito sa entertainment ang gagawin mo. At masabi nga natin na habang tumatagal si Kayram sa flip top ay mas lalong nag-i-improve ang kanyang pagsusulat. Wala nang dahilan para buhayin pa kita. Ipinagpasa Diyos ko na yung mga gago, ikaw demonyo ka talaga. Oo, nagbisyo ako pero hindi gaya mong addict na timawa. Nakasubo pa yung tutor, kinukuha mo na sa bunganga. Ito kayabangan ang tampalasa na hambog. Kundi bangag sa droga, sa marijuana ay sabog. Pag may tama na ay para siyang kabayong taglibog. Ginagawa niyang lato-lato yung libag niya na itlog. Ano? Doon pa lang, patay ka na. Sa akin pa rin to. Kaya sasabihin mo sa'yo yung gabi, ulul, ano ka, vampira, tanga? Pinangina mo. Ginawa ka ng Diyos nung wala siyang magawa. Hindi mo pa schedule nun, kaya yung mukha mo pasadya. Pagod na pagod si Lord nung ikaw inaayos. Pugi ka sana, kaso hindi ka natapos. May pinabayaan daw akong anak. Yan ang sabi niya. Yung naging tatay lang nila ako, swerte na sila. Ano mo? Ganito itsura ng mga tomboy na nakalomboy tas may miyo na pink. Sinabihan mo pa si Charisma na sa music video, airsoft gun lang yung hawak. Abay, tinipid daw yung budget. Eh nung napanood ko nga yung music video mo, kamay lang yung gamit, gago! Shabu Angle ulit tayo. O, baka sabihin nyo, gas-gas. Tawag dito, follow up. Yun yung malakas. Bali-balita dun sa Davao. Mas excited ka pa kay Miko. Pag nakikita mong nakatutok yung straw sa puwet ng sesto. Pag naboboring o nababadtrip, tamang durog siya ng dos. Pagkabatak, tamang sound trip, natutulog ba ang Diyos? Ang ina, 2 days prep, dapat na ba akong mailang? Ako nga, hindi nag-kinder pero low-key lang. Ang ina. Hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong araw na ito at maraming salamat sa inyong panonood. Meron nga pala tayong nakaligtaan na battle sa Zoning 16. Ito ay ang laban ni C9 at Manda Baleo. Nakalimutan ko kasi. So ayun guys, bago tayo magpaalam ay ulit inaanyayahan muna kita na mag-subscribe at paki-like na rin ang video na ito. At maraming salamat sa walang sawang suporta. Peace out.